The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Handa si dating PNP Chief Oscar Albayalde na humarap sakaling iparesto rin ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin yan sa crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Super Radio DZBB, iginiit ni Albayalde na wala silang ibinigay na iligal na kautusan para masugpo ang illegal drugs sa bansa. Lagi raw nilang idinidiin sa mga pulis ang kahalagahan ng rule of law at alam daw nila ang kanilang limitasyon. Sana ay maging fair at may due process anya sa investigasyon. Giit pa ni Albayalde na PNP Chief noong 2018 hanggang 2019, kung may narinig man ang publiko kay dating Pangulong Duterte, hindi raw nila yon ibinababa o iniuutos sa mga pulis. Kasi po wala kaming binigay na illegal order sa amin, no? Kung may naririnig po yung mga taong bayan sa kay dating Pangulong Digong sa TV, wala po kaming binababang ganyan na kautusan sa ating mga kapulisan. Dahil alam po natin that we are law enforcers. Baka po siya lang yun, pero sa palagi ko rin sinasabi na whether directly or indirectly na personal na sinabi po sa amin ni dating Pangulong Digong yan, wala po siyang utos din sa amin na ganyan. Bilang panawagan na iuwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa the Netherlands, nag-solidarity walk ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, nasa 30,000 ang lumahok sa solidarity walk na kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Nagpasalamat ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga taga-suporta nila. Naglabas din ng sama ng loob ang mas batang Duterte tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video message naman noong Sabado, nanawagan ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenia sa kanilang mga taga-suporta na huwag sumuko hanggat hindi pinapauwi ang dating Pangulo. Wala pang sagot ang Malacanang sa mga naturang pahayag. Pero una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinunod nila ang legal na proseso ng arestuhin ang dating Pangulo. Maghangyo ko sa inyo. Di tabundang at di siya bubalik. Ngayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Uspo na ko, last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Ang akong amahan, ipapreso nimo. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaking nagsusugal sa Caloocan at nahulihan din umano ng hinihinalang shabu. Inaresto rin ng kanyang misis na nagtangka umanong suhulan ng mga pulis para palayain ang kanyang mister. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Nakangiti pa ang babaeng ito. Ilang segundo lang matapos niya suhulan umano ng 3,000 piso ang pulis na to sa bagong baryo Caloocan. Na-aresto namin kayo sa bribery. Pero natanggal din agad ang ngiti niya nang hindi umubra ang kanyang alok at arestuhin siya ng pulisya. Kasama niya ang 2 pang babae na pinakawalan din kalaunan. Tinanong natin tong ating pulis at sinabi niya nga na siya ay sinusuhulan o inopera ng certain amount para sa pag-release ng tao na involved sa drugs. At ang sabi pa ito daw ay turo ng isang kamag-anak niya na nasa government din. Kung meron man pong naaresto sa paglabag sa kung anumang batas, meron po tayong tamang proseso sa pagpiyansa. Ang inarestong babae, asawa ng 33 anyos na lalaki na nauna nang naaresto matapos mahuling naglalaro ng Caracruz at makuhanan ng umano'y illegal na droga na may tinatayang halaga na 59,000 pesos. Nakakuha tayo ng 2 sachet ng hinihilalang shabu
Ito ay nasa 5 grams at yung isa naman ay nasa 1.9 grams. Hindi nagbigay ng pahayag ang babae. Ang asawa naman niya, aminadong matagal nang gumagamit ng iligal na droga. Dinipensahan din niya ang ginawa umanong panunuhol ng kanyang misis. Naan lang ng katawan ko, inahanap. No. Alam po ng asawa niya? Tinatago ko po. Natataranta po siguro siya. Gusto niya akong ilabas kaya nagawa niya po siguro. Walang inirekomendang piyansa sa mga kinahaharap ng mag-asawa. Bukod sa illegal gambling, reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa laban sa lalaki at corruption of public officials naman sa babae. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang patay ang isang batang babae matapos umanong gahasain sa Lupi, Camarines Sur. Nakakalungkot na balita ito, Chris. Nahuli ba yung suspect? Oo, Connie. Mismong ang suspect pa nga ang nagturo kung saan niya itinago ang bangkay ng biktima. Kwento ng lola ng biktima, biglang nawala ang kanyang 10 taong gulang na apo na kasama niya nagbebenta ng gulay nitong Sabado. Nang humingi ng tulong sa mga taga-barangay, nakita sa CCTV na huling kasama ng batang suspect na isang trolley driver. Nang kumprontahin, hindi agad umamin ng suspect at tumulong pa sa paghahanap sa biktima. Kalaunan, umamin ng suspect sa nagawa at itinuro kung saan niya iniwan ang biktima. Kakilala na maglola ang suspect dahil madalas nila siyang kinukuha na driver sa pagtitinda ng gulay. Nakulong na sa presinto ang suspect na maharap sa reklamong rape with homicide. Mare at pare, big update tayo from Big Brother ngayong Monday. Sumakses si Ivana Alawi sa kanyang task bilang house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hindi talaga ako housemate. Ha? I knew it! Isa akong house guest. At ngayon din ako aalis. Na-shock ang kapuso at kapamilya housemates. Very emotional pa ang ilan sa kanila nang malamang babalik na sa outside world si Ivana. May mababago kaya sa dynamics ng housemates sa pag-alis ng isa sa mga naging big sister nila sa loob ng bahay ni Kuya? Paano na kaya si Ashley na wala pa rin kapamilya duo? Abangan yan gabi-gabi sa GMA, Kapuso Stream, Kapamilya Online Live at I Want TFC. Ngayong Kwaresma, tumaas po ang presyo ng isda sa ilang palengke sa Metro Manila. Guys, sa Trabaho Market sa Maynila, 280 pesos ang kada kilo ng galunggong. 200 pesos hanggang 220 ang kada kilo naman ng bangus. Habang tilapia ay nasa 140 pesos hanggang 160 pesos po ang kada kilo. Ay sa ilang nagtitinda, pinangangabahan nilang tumumal ang bentahan ng isda kung tataas pa ang presyo habang papalapit ang Holy Week. Pero ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inaasahang bababa ang presyo ng isda sa tag-init at kapag bukas na ang major fishing ground sa bansa. Sabi pa nga ng BFAR, sapat naman daw ang supply at stable ang presyo ng mga isda.